dumating ang semi-final exams ay binulong sa akin ni Sir Lucas na nagkaroon na ng meeting ang buong faculty upang pag-usapan ng nalalapit na graduation day. Mukha daw na ilalaglag ako ng mga pro-Annie teachers kasama na ang class advisor namin. Karamihan daw ay bumabackup sa akin ay mula sa first year and second year teachers lamang. Naiinis nga daw siya, dapat ay 90% lang ang ibibigay niyang grade sa akin pero ginawa niyang 95 para daw kahit paano ay makatulong sa rating ko. Matapos ang 2 araw ay may nakita akong van na pumarada sa feeder road malapit sa aming bahay. Ang nakatawag pansin kaagad ay ang tatak ng van sa tagiliran. Pangalan yon ng aming school, mga 300 meters ang layo kaya hindi ko masyadong namukaan ang may mga 15 estudyanteng bumababa at patungo sila sa direksyon ng aming bahay kung saan ay nakaupo ako sa ilalim ng punong mangga. Malayo pa ay pakaway-kaway na sila. Laking gulat ko, Papa Dudot, dahil hindi ang advisor ko ang bumalik kundi ang buong barkadahan. Ang aking mga classmates at kasama nila ang aking mahal na si Annie. Mixed feeling ang naramdaman ko. Masaya dahil nag-effort siya na puntahan ako. Nahihiya dahil nakita niya ang barong-barong na bahay namin. Inabot sa akin ni Annie ang typewritten na sulat galing mismo sa aming principal. Kailangan ko raw umattend ng graduation dahil salutatorian ako. Nakalagay doon ang gawa ng salutatory address na kailangan ko rin practicein. Kailangan ko rin pumasok upang makapag-ensayo para sa mga gaganapin sa aming graduation programs. Sa mga hindi naasahang pangyayari, nagkaroon ako ng guilt sa aking sarili. Feeling ko ay napaka-importante ko na kailangan pang suyuin. Lalo na nang sabihin ni Annie na, Elmo, hindi magiging kumpleto ang graduation. Huminto siya saglit sabay dugtong. Graduation natin kung wala ka. Importante ang bahagi mo sa araw na iyon. Ang seryoso niyang sabi. Napatingin ako sa mga classmates ko na nasa bandang likuran lang ni Annie. Lahat sila ay nagkikindatan. Iyon ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Feeling ko ay nakaangat ang mga paa ko sa lupa. Ang gaan ng pakiramdam. Dumating ang araw ng graduation. 5 kami na nakaupo sa unahan kasama si Bonnie na first honor at ang 2 pang classmates ko na nakakuha naman ng second and third honors. Sa pinakagitna kami ni Annie, magkatabi. Isa sa mga pinakaiinisan ko sa aking sarili ay hindi ko kaya makipag-usap ng casual kay Annie. Kung sa iba ay madaldal ako at mahilig mambola, sa kanya ay wala akong maisip na sabihin. Siya ang bumasag ng aming katahimikan. Kinakabahan ka ba? Ang tanong niya. Medyo tipid kong sagot na pakiwari ko ay katulad din niya ako na walang maisip na sabihin. Sa 4 na taon naming magka-classmates ay hindi pa nangyari na nagkausap kami ng casual at hindi siya ang may mali doon kundi ako. Nang matapos ang program ay hindi ko na nagawang makalapit pa kay Annie para man lang maka-congratulate. Napapaligiran siya ng mga kamag-anak niya at mga VIPs ng bayan at school. Siya ang may pinakamaraming nakuhang awards. Siya ang star ng school namin. Siya ang star ng lahat ng naroon noong hapong iyon. At higit sa lahat para sa akin ay siya ang star ng puso ko. Sa graduation ball ay hindi rin ako naggalakas ng loob na maisayaw siya dahil marami ang nakikisayaw sa kanya. Hanggang tingin na lamang ako mula sa malayo. Kaya naman hindi nakaligtas sa akin ang madalas niyang pagsulyap sa kinakaroonan ko. Nalulungkot ako dahil alam ko na maaaring ito na ang pinakahuling sandali na masisilayan ko siya. Tunay siyang bituin sa akin. Katulad ng isang bituin sa langit, napakalayo niya. Nakikita ang kanyang kaningningan, pero hindi ko kayang abutin. Nag-offer ang mga colleges sa amin ng scholarship sa mga katulad kong mahirap. Kapag valedictorian ka sa high school, automatic na free ang tuition mo. Kapag salutatorian ay half naman ang tuition. Pero may option na kung mamimaintain mo ang high grades sa buong taon ay pwede kang maging free tuition pagsapit mo ng second year college. Sa tulong ng aking mga pinsan at ni Nanay Inday ay nakapag-enroll ako.
Ang kinuha kong kurso ay civil engineering. Above average ang mga grades ko, kaya naman pagdating ko ng second year ay wala na akong binayarang tuition fees. Ngayon pa man ay nakikita kong hirap na sina Nanay Inday para itaguyod ang aking mga pangangailangan bilang estudyante. Para makatulong ay tumatanggap ako ng mga drafting jobs sa mga estudyanteng tamad gumawa ng kanilang mga projects para pandagdag sa aking allowance. Ang masama noong malapit na ang final exams na naospital ako. Naibenta ang 2 kalabaw na pinagkakakitaan ng asawa ni Nanay Inday. Noong nasa ospital ako ay isang sorpresa ang bumulaga sa akin. 11 mga student na puro mga babae ang aking dalaw noong gabing iyon. Iba-iba ang kanilang mga uniforms, patunay na nanggaling pa sila sa iba't ibang eskwelahan. Sila ang mga classmates ko noong high school at isa na doon ang star ng puso ko. Si Annie. Umano'y si Annie raw ang nagyaya na dalawin ako nang malaman sa aming common friend ang kalagayan ko. Pakiramdam ko ay bigla akong lumakas. Masaya ako ng gabing iyon. For the first time ay casual na kaming nag-usap ni Annie matapos ang 2 taon na hindi kami nagkikita. Malaki na ang pinagbago ng grupo. Nag-mature na at wala na ang mga ugaling high school, ang maingay at magugulo. Anong course ang kinuha mo? Tanong ko kay Annie. Pre-med, sagot niya. At wala pa rin boyfriend, dugtong naman ang isa. At paano naman magkaka-boyfriend yan may asawa na? Sabad din ang isa pa. Bigla silang nagtawanan. Nagkwento sila na habang papasok sila sa ospital ay medyo may pagkapilyo ang guard. Nagtanong kung bakit ang dami-dami ninyo, kaano-ano ba ang pasyente. Ako ang asawa at ang lahat ng mga kasama niya ay mga kirida niya. May kapilyahang sagot ni Annie sa guard. Napagkasunduan namin na next year, paminsan-minsan ay magkikita kaming lahat na magkakabarkada. Dapat matutuwa ako. At last ay mapapalapit na kami ni Annie sa isa't isa. Pero hindi ko masabi sa kanila na last year ko na ito dahil wala na akong ipang tutustos para makapagpatuloy pa sa pag-aaral. Papadudot, tapos na ang final exams nang lumabas ako ng ospital kaya nag-take na lang ako ng special exams. Ang resulta, halos kalahati ng aking mga subjects ay bagsak sa final. Pasado naman ang lahat dahil matataas din naman ang prelim at midterm exams ko. Pero hindi iyon sapat para mapanatili ko ang aking scholarship na sponsored ng school. Noong panahong iyon ay meron akong ka-boardmate na babae. Kay ang pangalan niya. Sa una, physical attraction lang talaga ang pagkakagusto ko sa kanya. Siya ang tipo ng babae na pag nakasalubong mo, babae ka man o lalaki, lilingon at lilingon ka talaga paglagpas niya. Napaka-sexy, mahilig magsuot ng hapit na mga damit, pang beauty queen ng figure. At kung buong physical attributes niya ang pag-uusapan, walang panama si Annie. Mabait si Kay, civil engineering din ang course niya. Sa ibang school nga lang siya pumapasok. Hirap siya sa calculus at math-related subjects at ako ang takbuhan niya ng tulong palagi. Kalaunan, nahulog na rin ang loob ko at siya ang kauna-unahang naging girlfriend ko. Noong dinalaw ako ni Annie sa ospital ay nagkataong kaaalis lang niya. Doon ko napatunayan, papadudot, na mas matimbang pa rin si Annie sa akin. Hindi sapat ang kagandahan, kabaitan at mahigit 1 taon naming pinagsamahan ni Kay para mapalitan niya si Annie sa puso ko. Hindi na ako nakapag-enroll ng sumunod na school year. Inasikaso ko na lamang ang records ko sa school at tumulak na ako ng Maynila. Hinatid pa nga ako ni Kay sa pier at nakakalungkot din na magkakahiwalay na kami at walang kasiguraduhan kung kami ay magkikita pang muli. Napamahal na rin siya sa akin. Nangako naman ako na hindi ko siya kalilimutan. Napaiyak siya at lalong napahigpit nang sinabayan pa ng kantang Babe na kasalukuyang pinapatugtog sa sound system ng barko. Tumulak ako ng Maynila na iisa ang hangarin, makahanap ng trabaho at ituloy ang naudlot kong pag-aaral. Tumuloy ako sa pinsang kong naninirahan sa Tondo na ang trabaho ay pahinante ng mga trucking sa pier. Swerte naman dahil after 2 weeks ay nakapasok ako sa isang shopping center sa Avenida bilang isang stockman.
Ang pasok ko ay 10 a.m. to 8 p.m. at hindi po pwede ang oras kung magda-night schooling ako. Nag-ipon ako at after 8 months ay nag-resign na rin ako. Lumipat ako sa Baclaran at doon ay umupa ng maliit na kwarto. Hindi ko na ibinigay kay Kay ang bagong address dahil wala na akong nadaramang pagmamahal sa kanya. Mabuti na rin na ganung putol na ang aming communication para hindi na madagdagan ang guilt feelings ko at awa sa kanya. Mas simple lang at hindi complicated ang lahat sapagkat si Annie pa rin ang mahal ko. Nag-apply ako as security guard na assign sa isang bangko. Doon ko nakilala ang isang kaprobinsya na supervisor namin. Sa tulong niya ay nakapag-enroll ako sa pamamagitan ng pag-a-assign sa akin bilang night shift guard sa isang residential unit. Simula noon ay naging monotonous na ang takbo ng buhay ko. Tulog sa umaga, sa school kinahapunan ay naka-duty sa gabi. Nakakapagod na rin. Ang nagbigay na lamang sa akin ng lakas ay ang hangaring makapagtapos ng pag-aaral. Makahanap ng magandang trabaho at kung sakasakali ay hindi na ako magiging alangan kay Annie at sa pamilya niya. Kung sakali namang iba na ang mapangasawa ko, madudulutan ko naman ng magandang kinabukasan ang aking magiging mga anak. Nung unang lipat ko sa Baclaran ay napansin ko kaagad ang isang mistisahing dalagita na naglalaro ng badminton sa kalye. 15 years old pa lamang siya to be exact. Napag-alaman kong Luna ang pangalan niya. Apo siya ng aking landlady, isang Spanish mestiza. Yan ang masarap maging GF paglaki niya. Sabi ko sa aking ka-roommate. Ligawan mo pare, bagay sa'yo yan, pogi ka naman eh. Sagot niya. Tumawa ko sabay sabing, gusto mo yata akong makulong ano? Bandang huli, Papa Dudut, para makatipid ay nagpa siya akong mag-stay in sa binabantayan kong compound, isang acquired property ng bangko. Bilang guard ay hindi maiiwasan na ma-reassign kami at lagi naman ako nakikiusap sa agency na maaari ay night shift ako para hindi conflict sa school. Salamat naman at sumimpatya sila sa mga katulad ko naghahangad na makapag-aral. 4 na taon na gano'n ang routine ko. Pagka-graduate ko ay hindi kaagad ako nakahanap ng trabaho. Nag-review muna ako para sa board exam. Nang malaman ng agency na graduate na ako, inilipat nila ako sa head office sa bangko sa Makati. Naging supervisor ako. Bumalik ako sa dati kong inuupahan sa Baclaran at baka may bakante pa at isa pa'y malapit ito sa Makati. Salamat naman at kaalis lang nang umuupa mismo sa kwarto na inuupahan ko noon 4 years ago. Isang umaga, palabas ako ng gate nang makasalubong ko ang isang napakagandang dalaga na papasok naman ng gate. Ikaw ba si Luna? Tanong ko. Opo, sino po ba kayo? Ang sagot niya sa akin. Huwag ka nang magpo sa akin at bata pa naman ako sa edad na 26. Biro ko. Dati na ako nangungupahan sa kabilang pinto. 4 na taon nang nakakaraan. Hindi ko po kayo matandaan eh. Sige po, bye. Sabay nagmamadaling pumasok sa compound. Sa ikalawang pagkakataon, Papa Dudut, na ulit ang senaryo noong unang pagkakita ko kay Annie. Ang pagkakaroon ng damdaming hindi mawari. Isang intense na attraction sa isang babae na kahit hindi ko pa lubusang nakikilala ay attracted na kaagad ako. Hindi physical attraction kundi naiibang damdamin na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko ito nararamdaman kay Luna noong una ko siyang nakita 4 years ago. Noon ay bata pa siya at ngayon ay isa ng ganap na dalaga sa edad na 19. Simula noon, tuwing magkakasalubong kami, hindi ko nakakaligtaan na batiin siya ng Hi, Miss Beautiful. Ngiti lang lagi ang kanyang tugon sa bayo ko. Nagmamadaling lalakad na parang may kinakatakutan. Nalaman ko nagkatrabaho na pala si Luna, section supervisor sa isang malaking mall sa Makati. Pagka-graduate ng high school ay namasukan na at pagkalipas ng 2 taon ay na-promote na kaagad siya. Isang umaga habang nagkakape, naisipan kong magtambay sa labasan bitbit ang isang tasa. Nadatnang ko si Luna at ang kanyang friend na si Mitz. Nagkwekwentuhan sila sa mahabang concrete bench sa tabi ng gate. Hi, Miss Beautiful. Hi, Mitz. Pwede bang makiupo? Pwedeng-pwede, Mr. Handsome. Ang pabirong ganti ni Mitz.
Nang makaupo na ako ay binati ko ulit si Luna. Ay Luna, Miss Beautiful pala. Hindi mo pa rin ba ako natatandaan? Natatandaan na kita. Ikaw yung bati sa akin ng Hi Miss Beautiful kung saan-saan. Ang nakangiting sagot niya. At least may pagkakakilanlan na ako. Hindi mo na ako makakalimutan. Tugon ko. Mamaya niyan magalit pa ang girlfriend mo at hindi siya tinatawag mong Miss Beautiful. Siguro pangit ang girlfriend mo, no? Sabay irap sa akin. Wala pa akong GF. Ikaw lang ang babaeng tinatawag ko ng ganyan. Kaya ikaw ang may karapatang magalit kung itatawag ko yun sa iba. Sagot ko. At ano naman ang karapatan kong magalit? Hindi naman kita boyfriend. Di gawin mo na akong boyfriend para may karapatan ka na. Ganti ko naman sa kanya. Wow! Ang bilis mo, Mr. Handsome, ha? Dire-diretso, walang preno. Ang sabad naman ni Mitz. Matapos magpalitan ng mga biro, nagtawanan na lamang kaming tatlo. Maya-maya ay may lumapit sa aming medyo may kaliitan ng pangangatawa na lalaki. Galit na kinausap si Luna at sinabing, "Bakit hindi ka pa pumasok sa loob? Ano bang ginagawa mo rito?" Tumayo si Luna. Nag-excuse sa amin at nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Masama ang tingin sa akin ng lalaki at sinabayan din ng alis. Sino bang bastos na yon? Naliliitan yata sa akin eh. Tanong ko kay Mitz. Malungkot ang tugon ni Mitz. Ewan ko ba dyan kay Luna kung anong nakita niya sa unggoy na yon? Kung ako sa kanya matagal ko nang dinispatchang walang kwentang boyfriend niyang yan. Ligawan mo kaya si Luna nang mahimasmasan para naman ma-realize niya na mas maraming nakakahigit pa kay Marlon na kung anong pangit niya, siya ring pangit ng ugali. Love triangle? Ayoko nga kasi lalabas na villain ako eh. Hindi naman pagkakontrabida yung tipo ko, no? Ako yung pambida. Ang payabang na biro ko kay Mitz. Alam kong mahal ko si Luna. Kung gaano katindi ang pagmamahal ko kay Annie ay siya ring nadarama ko kay Luna sa ngayon. Kaya naman nagngingit-ngit ang damdamin ko sa mga sandaling iyon at gusto kong upakan si Marlon. Simula noon ay umiwas na sa akin si Luna. Pinapasabi rin niya kay Mitz na kung maaari huwag na siyang lapitan o batiin man lang dahil madalas siyang inaaway ng boyfriend. Wala naman akong magagawa kundi ang sumunod at ayaw ko naman ang gulo, lalo na kung unang apektado ay si Luna. Mula noon ay naging tagamasid na lamang ako mula sa malayo. Bantay sarado na si Luna kay Marlon. Hatid sundo sa trabaho at kung wala namang pasok ay laging nakadikit kay Luna. Minsan, nakita ko si Marlon na duguan ang kamay habang sinusuntok ang pader at lumuluhang inaawat naman siya ni Luna. Alam kong nag-aaway na naman sila at parang alam ko rin kung bakit. Madalas tinatanong ko na rin sa aking sarili kung bakit ganito kasidhi ang pagkagusto ko kay Luna. Kung tutuusin ay hindi pa naman masasabing close kami at ang pag-uusap namin ay informal at mga biru-biruan lamang. Hindi ko pa lubos na kabisado ang pagkatao niya at ganoon din siya sa akin. Pero kung intuition ko ang pagbabasehan ay parang matagal ko na siyang kakilala. Isang umaga habang ako'y nag-aabang ng jeep papunta ng trabaho, lumapit sa akin si Mitz. Elmo, nasa destino ngayon si Marlon sa construction firm na pinapasukan niya. Baka pwedeng sunduin mo si Luna after work. Bakit? Tanong ko. Emotionally down ngayon ng friend ko eh. Suggestion ko lang naman kung maaari kausapin mo siya. Payuhan mo. Anything, just talk to her. Masyadong mabait si Luna. Ayaw na ayaw niya na may nasasaktang tao kahit na ang kapalit naman siya ang nagdurusa. Nahiwagaan ako sa mga sinabi ni Mitz. Ayaw naman niyang mag-elaborate pa kaya kahit nakaschedule akong papasok ng review center para sa board exam ay pinagpaliban ko muna. 8:30 p.m. ang labasan ni Luna sa mall kaya 7 p.m. ay nasa loob na ako. Palapit na ako ng department niya. Alam kong nakita na niya ako. Alam ko rin na nagkunwari siyang hindi niya ako napansin sabay dampot ng ilang mga paninda at pumasok sa stock room.
Naghintay ako pero after 20 minutes ay hindi pa rin siya lumalabas. Nang matanto kong umiiwas siya ay humingi ako ng kaperasong papel sa isang sales clerk. Nag-note ako. Hi Miss Beautiful, reserve dinner for 2 at the restaurant across the street. If you don't feel like, no need to show up and I will understand. Elmo. Ipinakisuyo ko sa clerk na ibigay yon kay Luna. At dahil hindi ko naman tinupi ang papel ay binasa yon ng sales clerk habang naglalakad. Bago pumasok ng pinto ay lumingon siya, nakangiti sabay pakita ng 2 mga kamay na naka-thumbs up. Umorder na ako ng dinner pero sinabihan ko ang waiter na huwag munang iserve hanggang hindi pa dumarating ang kadate ko. Kapag hindi dumating ay ibalot na lang niya. Sinadya kong naupo na lang at nakatalikod sa pinto para hindi ko makita ang pagdating niya. Sa ginawa kong iyon ay nagkaroon ng suspense effect sa akin kung darating ba siya o hindi. Puno ng tensyon at pananabik ang bawat sandali ng paghihintay ko. Pinagpapawisan ng mga palad ko kahit naka-aircon. Parang wala ako sa sarili ko kaya hindi ko namalayan na nakatayo na pala si Luna sa katapat kong upuan. Hi, pwede ba ako maupo? Ang bungad niyang nakangiti. Sorry Misa, pero may kadate akong hinihintay eh. Luna ang pangalan niya. Pero kung Luna ang pangalan mo, pwede ka nang maupo. Ikaw talaga. Hindi pa kita nakitang sumeryoso. Pati sulat mo parang nangungonsensya ka. Kunwari okay lang sa'yo na hindi ako sisipot pero ang totoo it made me feel obligated to show up. Pag-uusig niya na may kunwaring himig tampo. Walang kagana-gana ang pagkain dahil nakafocus ang aming atensyon sa pinag-uusapan. Sinabi kong kaya lang naman ako naglakas loob na kausapin siya dahil nag-request si Mitz. Alam kong pangit para sa akin ang makialam sa privacy mo pero I'm very worried kasi si Mitz nagkwento tungkol sa'yo. Feeling ko damsel in distress ka. Intrigued din ako kung bakit humihingi ng saklolo sa akin si Mitz para sa'yo. Pasensya ka na ha. I also consider you as my friend so very worried din ako Masama ang magkimkim ng problema. Kapag sumusobra na ang pressure sasabog yan. Kaya bago mangyari yon, you have to open up. Ito ang mahaba kong paliwanag sa kanya. Matapos mapunasan ang mga mata ay nagsorry sa pagiging iyakin daw niya itong si Luna. Nag-request siya sa akin na kung hindi ako nagmamadali ay samahan ko siyang maglakad-lakad. Hindi naman halos nagalaw ang pagkain kaya pinabalot ko na lamang. Sinabayan ko siyang maglakad nang mapansin kong tinatahak na namin ang kahabaan ng EDSA patungong Baklaran. Kasabay ng mabagal naming mga hakbang ay nagkwento na siya ng kanyang problema. Partikular na ang problema sa kanyang pamilya na dala-dala niya simula pa noong bata pa. Starting from an irresponsible and sometimes abusive father. The helplessness or insensitiveness of her mother about the situations dahil sa sobrang pagmamahal sa asawa. Mga pasaway niyang mga kapatid, ang frustrations niya tungkol sa hangaring makatapos sana ng kolehiyo. Hanggang sa pakikialam na ang laging nasa tama, mahigpit at mabungangang lola. Kababata niya si Marlon at kapitbahay pa. Tuwing may gulo sa kanila ay tinatawag siya ng nanay ni Marlon na noon pa man ay parang anak na ang turing sa kanya. Hanggang sa magdalaga siya ay naging takbuhan na niya ang mag-ina kapag siya ang may mga problema. Kaya naman tuwang-tuwa ang nanay ni Marlon nang maging mag-on sila. Marami ding tiniis si Marlon ang dahil sa kanya. Nilalait siya ng pamilya ni Luna na ang tanging kasalanan ay hindi nabiyayaan ng magandang tindig at mukha. Minsan daw ay sumisigaw na, "Pare, pahingi naman ng gayuma para makakuha naman ako ng kasing ganda ng GF mo." Minahal din naman daw ni Luna si Marlon, kaya lang sa sobrang pagiging possessive niya ay nagkaroon ng malaking problema. Parang nawawala sa sarili kapag inaabot ng matinding pagseselos. Pinagdududahan ng lahat ng lalaking kumakausap sa kanya. Idagdag pa ang insecurities nito, umaabot siya sa point na nagiging violent na. Hindi siya naranakit ng iba kundi sarili niya ang kanyang sinasaktan. Katulad ng pagsuntok sa pader at kung ano pa
para lang makuha niya ang simpatya ni Luna. Nagbanta rin siyang magpapakamatay kung iiwanan siya ni Luna. Lately, madalas na napapahiya si Luna sa hindi makatarungang pagsiselos ng BF niya at saksi ako sa ilan. Awa at takot na lang daw ang nararamdaman niya kay Marlon. Takot sa maaaring magawa ni Marlon kung iiwanan niya. Lalong lumala daw ang sitwasyon noong dumating ako. Ayaw maniwala ni Marlon na hindi ako nanliligaw kay Luna. Ano naman daw ang laban niya sa akin kung postura ang pag-uusapan. Lalo nang gagalaiti tuwing nakikita na masaya si Luna kapag ako ang kausap. Inamin naman ni Luna na walang dull moments kapag ako ang kausap niya. Hindi katulad ng boyfriend niya na napakaseryoso at ang paboritong pag-usapan ay tungkol sa basketball o hindi kaya ay tungkol sa profession niya na hindi naman si Luna makakarelate. Napakaraming napag-usapan at bago namin namalayan ay nasa Baclaran na kami. Nakita ko si Marlon, nakatingin sa amin mula sa bintana ng kanilang bahay sa second floor. Sinabi ko kay Luna na umuwi na siya at ako na ang bahala. Nagkatubili siya pero sabi ko, "Don't worry, walang gulo na magaganap." Please lang Marlon, alam kong galit ka sa akin at gusto mo na akong suntukin. Okay lang, pero bago mo gawin yan, pakinggan mo muna ang sasabihin ko at gusto kong kaharap ang nanay mo. Ipinaliwanag ko sa kanila na hindi ako nanliligaw kay Luna at wala akong balak. Kung mahal mo si Luna, bakit mo siya pinapaiyak? Hindi ba dapat ay sinusuyo mo siya para lalong mapalapit ang loob niya sa'yo at lalo kanyang mahalin? Sa akala mo ba lalo kang mamahalin ni Luna sa mga pinagagagawa mo? Lalo mo lang siyang pinapalayo. Ang damdamin niya sa'yo. Sumang-ayon ang ina pero nanatiling walang imik si Marlon. Kaya nagpaalam na ako. Naiinis din ako sa aking sarili kasi parang isinusuko ko na si Luna. Hindi ko ipinaglaban ang aking damdamin, ang aking karapatan na umibig. Kakaumpisa pa lang ng laban ay sumusuko na ako. Hindi na ako natuto. Masama ang loob ko kaya nang salubungin ako ni Luna ay sinabi kong, "Don't worry, okay na. Next time na lang tayo mag-usap. I'm sorry." Kasabay noon ay pumasok na ako sa aking inuupahang kwarto. Noong gabing iyon ay hindi ako makatulog. Ayaw maalis sa utak ko ang mga nangyari. Naging malaking distraction sa akin ang mga naganap. Sa inis ko ay inimpake ko ang aking buong mga kagamitan, nagkasya sa dalawang malaking bag. Kumuha ko ng ballpen at papel at sinulatan ko si Luna. Pansamantalang kinalimutan ko muna ang tungkol kay Luna. Ipinagpatuloy ko na lamang ang aking ginagawa araw-araw. Gwardiya sa umaga at nagre-review pagdating ng hapon hanggang gabi para mapaghandaan ang nalalapit na licensure examination. Makalipas ang 4 na buwan ay may hindi ako inaasahang bisita sa aking trabaho, si Marlon. Mga 5:30 p.m. iyon at inabangan niya ang paglabas ko. Gusto raw niya akong kausapin. Niyaya ko siya sa kantin ng building at doon kami nag-usap. Medyo namayat siya. At nang mapansin ko parang hindi niya alam kung paano magsisimula ng sasabihin, nagsalita ako. Kung tungkol pa rin kay Luna, labas na ako dyan pare. Matagal na kaming hindi nagkikita. Alam ko, sagot niya. Naisipan ni Marlon na dumaan kasi sa kabilang building lang ang opisina ng construction firm na pinapasukan niya. Nakakuha ng kontrata ang opisina niya sa Libya at ipapadala siya doon. Next week na ang flight niya. Congrats and bon voyage na lang pare. Chance mo na yan para makapag-ipon sa future ninyo ni Luna. Sumagot siya sa akin ng patanong. Pare, mahal mo ba si Luna? Na ikinagulat ko. Pare, nasabi ko na yan. Labas na ako dyan. Kung ano ang problema na meron kayo, pag-usapan ninyong dalawa sa mahinahong paraan. Pare, just be honest to me. Hindi ako magagalit. Mahal mo ba si Luna? Ang paulit niyang tanong. Okay, namimilit ka eh. To be honest pare, yes, mahal ko si Luna. Pero hindi ko pa pinapaalam sa kanya bilang respeto sa iyo pare. Katunayan, umiwas na nga ako, hindi ba? Napangiti siya ng malamya.
How ironic ang situation. Ikaw hindi mo pinaglalaban ang iyong pag-ibig. Samantalang ako, nakipaglaban hanggang sa wakas, pero bakit ganon? Ako pa rin ang talunan. Unfair, hindi ba? Nagbuntong hininga muna siya ng malalim, saka nagpatuloy. Wala na kami ni Luna. 3 weeks na. Ikaw daw ang mahal niya, kaya nga pinapakiusapan kita na wag mo siyang papaiyakin katulad ng ginawa ko. Tumayo siya at kinamayan ako. Congrats pare, panalo ka. Isa pang pakiusap. Kalbaryo ang buhay ni Luna simula pagkabata. Ilayo mo siya sa kanyang mga kaanak. Hanggang sa umalis na si Marlon ay wala pa rin katagang lumabas sa aking bibig. Natulala ako at halo-halo na ang aking nararamdaman. Nalilito, pakiramdam ko ay masaya ako na parang hindi naman. Naaawa ako kay Marlon, siguro katulad ni Luna, kung maaari ayaw ko rin makasakit ng damdamin. Nang makalis na si Marlon ay lumabas na rin ako ng kantin. Silip ko si Luna sa pwesto niya pero hindi na ako nagpakita dahil hahakutin ko pa ang mga gamit ko doon sa bagong inuupahang kwarto sa Pasay. Bumili ako ng card. Sinulatan ko iyon ng Hi Miss Beautiful, I think I miss you. See you soon. Kinabukasan ay dapat susunduin ko siya, kaya lang ay nalipat ako sa panghapon bilang area inspector. Umiikot kami sa mga lugar na may hawak ang security agency na pinapasukan ko. Minsan napadaan ang service car namin kaya ipinaabot ko ulit ang card. Ito ang nakasulat. Hi Miss Beautiful, board exam in 10 days. Wish me luck. I love you very much. Pagkatapos ng exam, saka pa lang ako nagkaroon ng pagkakataong mapuntahan si Luna. Nag-file ako ng 1-week leave of absent dahil nga sa licensure examination at may 2 araw pa akong natitira. Pinaabot ko ulit ang card na may pabirong nakasulat. Hi Miss Beautiful, dinner is ready across the street. Please, you have to show up. Maawa ka. Hindi ko ito kayang ubusin mag-isa. Naghintay ako sa dating mesa kung saan una kaming nag-dinner ni Luna. But this time may humarap na ako sa pinto. Gusto ko siyang masilayan habang lumalakad palapit sa akin. Hindi nagtagal papadudot ay nakita ko na siya sa salamin na palakad papunta sa restaurant na kinakaroonan ko. Pagpasok niya sa glass door ay tumayo na ako pero hindi ako umalis. Pinanood ko siya habang papalapit sa akin. Napakaganda ng mahal ko. Nakangiti. Napakatamis ng mga ngiti na alam kong galing sa puso. Mga ngiti ng isang nagmamahal. Mga ngiti na may namumuong mga luha. Mga luha na hindi maipaliwanag na pananabik at kaligayahan. Lumabas na ang resulta ng examination. Sa awa ng Diyos, papadudot na ipasa ko naman. Nagpakasal kami ni Luna sa Manila City Hall. Mother lang niya ang pumunta at ilan sa mga kaibigan namin. 20 years old na siya noon at ako naman ay 27. Sinunod ko ang payo ni Marlon. Inilayo ko siya sa mga kaanak niya. After a year ay sinilang ni Luna ang panganay namin. Parang lucky charm ang baby girl namin kasi noong araw ding yon ay pinag-report na ako sa inaplayan kong kumpanya at tuluyan na ako nag-resign bilang gwardya. Papadudot, nadagdagan pa ng 3 babae ang aming pagmamahala ni Luna. Lahat sila ay tapos na ng kolehiyo at may mga trabaho na sa kasalukuyan. Noong nagkaroon kami ng Silver Alumni Homecoming, muli kaming nagkita-kita ng aking mga barkada noong high school. Nandoon si Annie na isa ng ganap na doktor at ang ganda-ganda pa rin niya. Slim ang katawan at tingin ko ay lalo siyang gumanda sa ngayon kaysa noong kabataan niya. Namangha ako dahil hanggang ngayon ay dalaga pa rin siya at ang lalong ikinamangha ko ay ang damdaming matagal kong kinikimkim sa kanya ay hindi pa rin naglalaho. Parang natulog lang. At sa muling pagtagpo ng aming mga landas ay muli rin itong nagising at tumibok. Ang damdaming para akong nakaangat kapag kausap siya ay hindi pa rin nagbabago. Pero alam ko, hanggang dito na lamang iyon,
Kung noon ay nagawa kong ikimkim ang damdaming ito ay mas lalo kong dapat nakimkimin ngayon. At alam kong ito ang tama at nararapat. Hanggang dito na lamang ang aking kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa, Papa Dudut. Kung mapapansin mo ay hindi ako masyadong gumamit ng pangalan at lugar kasi ayoko masyadong maging obvious sa mga taong involved, lalo na sa unang bahagi ng storya. Para kay Annie, although hindi ito ang tunay mong pangalan, sakaling marinig mo ito, alam ko na makakarelate ka sa kwento. Kung may mga tinuran ako tungkol sa iyo na hindi tugma doon sa tunay na nasa loobin mo, o kaya ay hindi aayon kung titignan naman mula sa side ng story mo, pagpasensyahan mo na. Kwento ng buhay ko ito, kaya sinulat ko base sa aking karanasan at tunay na damdamin, using my perspective and judgment. Pwedeng tama ako, pwede ring may mga ilang mga mali, but one thing is for sure, malaki ang bahagi mo sa aking pagkatao. You are still my star, isang unreachable star ng aking kahapon. Hindi ko man nagawang abutin, pero ang ningning mo ay nagsilbering gabay, kung kaya narating ko ang kinakaroonan ko sa ngayon. At ang aking Miss Beautiful wife, salamat sa walang kupas na pagmamahal. Truly, you are a gem, a priceless gem na bigay sa akin ng Diyos. Mahal na mahal kita. Lubos na nagpapasalamat, Elmo. Maraming salamat po sa ating kapusong si Elmo sa pagbabahagi ng iyong Barangay Love Stories. Nakakatuwa na lahat na mayroon ka ngayon ay ang mga bagay na napagtagumpayan mo na bunga ng iyong pagsusumika para umasenso. Tuloy ay naaalala ko ang lumang kasabihan na hindi mo kasalanan na pinanganak ka ng mahirap. Ang kasalanan mo ay mamamatay kang mahirap. Napatunayan mo yan, Kuya Elmo, dahil sa iyong pagsusumikap ay nag-iba ang pinatunguhan ng iyong buhay. At sana sa mga nakikinig na may kapareho mong pinagdadaanan ay matuto mula sa iyong love story. Hindi po madali ang buhay ng isang mahirap, pero kailangan mong lumaban at magsumikap upang may magbago at makatikim ng kaginhawahan. Samantala, sa mga ginawa mo namang pagpaparaya ay lumalabas ang iyong pagiging gentleman. Maganda yung umiiwas ka na para hindi ka makadagdag pa sa gulo at dahil dyan ay hindi ka naman pinabayaan ng langit. Bagkos ay binigyan ka ng gantimpala na makapiling ang babaeng iyong hinahangad na makasama. At para sa iyong nakaraan, past is past. Gawin mo na lamang itong alaala na nagturo sa iyong maging ikaw sa kasalukuyan. Para sa inyong mga liha, maaari po kayong sumulat sa inyong Papa Dudut sa ating pong email address bls971@yahoo.com. Follow me on Twitter at Papa Dudut, P-A-P-A-D-U-D-U-T. Huwag pong kakalimutan, out na rin po ang libro na On Air, Dear Papa Dudut. Written by yours truly, Papa Dudut. Maaari po kayong makakuha ng kopya niyan sa mga bookstores nationwide. Sabay mga kopya na at nagpo-post ng kanilang mga larawan na hawak po ang aking libro ay maraming salamat po. At sa mga wala pa rin, ano pang hinihintay ninyo? Grab your own copy now. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po ang inyong Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories Number 1. Bago dumating ang semi-final exams ay binulong sa akin ni Sir Lucas na nagkaroon na ng meeting ang buong faculty upang pag-usapan ng nalalapit na graduation day. Mukha daw na ilalaglag ako ng mga pro-Annie teachers kasama na ang class advisor namin. Karamihan daw ay bumabackup sa akin ay mula sa first year and second year teachers lamang. Naiinis nga daw siya, dapat ay 90% lang ang ibibigay niyang grade sa akin pero ginawa niyang 95 para daw kahit pa paano ay makatulong sa rating ko. Matapos ang 2 araw ay may nakita akong van na pumarada sa Feeder Road malapit sa aming bahay. Ang nakatawag pansin kaagad ay ang tatak ng van sa tagiliran. Pangalan nyo ng aming school, mga 300 meters ang layo kaya hindi ko masyadong namukaan ang may mga 15 estudyanteng bumababa at patungo sila sa direksyon ng aming bahay
kung saan ay nakaupo ako sa ilalim ng punong mangga. Malayo pa ay pakaway-kaway na sila. Laking gulat ko, Papa Dudot, dahil hindi ang advisor ko ang bumalik kundi ang buong barkadahan. Ang aking mga classmates at kasama nila ang aking mahal na si Annie. Mixed feeling ang naramdaman ko. Masaya dahil nag-effort siya na puntahan ako. Nahihiya dahil nakita niya ang barong-barong na bahay namin. Inabot sa akin ni Annie ang typewritten na sulat galing mismo sa aming principal. Kailangan ko raw umattend ng graduation dahil salutatorian ako. Nakalagay doon ang gawa ng salutatory address na kailangan ko rin practicein. Kailangan ko rin pumasok upang makapag-ensayo para sa mga gaganapin sa aming graduation programs. Sa mga hindi naasahang pangyayari, nagkaroon ako ng guilt sa aking sarili. Feeling ko ay napaka-importante ko na kailangan pang suyuin. Lalo na nang sabihin ni Annie na, Elmo, hindi magiging kumpleto ang graduation. Huminto siya saglit sabay dugtong. Graduation natin kung wala ka. Importante ang bahagi mo sa araw na iyon. Ang seryoso niyang sabi. Napatingin ako sa mga classmates ko na nasa bandang likuran lang ni Annie. Lahat sila ay nagkikindatan. Iyon ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Feeling ko ay nakaangat ang mga paa ko sa lupa. Ang gaan ng pakiramdam. Dumating ang araw ng graduation. 5 kami na nakaupo sa unahan kasama si Bonnie na first honor at ang 2 pang classmates ko na nakakuha naman ng second and third honors. Sa pinakagitna kami ni Annie, magkatabi. Isa sa mga pinakaiinisan ko sa aking sarili ay hindi ko kaya makipag-usap ng casual kay Annie. Kung sa iba ay madaldal ako at mahilig mambola, sa kanya ay wala akong maisip na sabihin. Siya ang bumasag ng aming katahimikan. Kinakabahan ka ba? Ang tanong niya. Medyo tipid kong sagot na pakiwari ko ay katulad din niya ako na walang maisip na sabihin. Sa 4 na taon naming magka-classmates ay hindi pa nangyari na nagkausap kami ng casual at hindi siya ang may mali doon kundi ako. Nang matapos ang program ay hindi ko na nagawang makalapit pa kay Annie para man lang maka-congratulate. Napapaligiran siya ng mga kamag-anak niya at mga VIPs ng bayan at school. Siya ang may pinakamaraming nakuhang awards. Siya ang star ng school namin. Siya ang star ng lahat ng naroon noong hapong iyon. At higit sa lahat para sa akin ay siya ang star ng puso ko. Sa graduation ball ay hindi rin ako naggalakas ng loob na maisayaw siya dahil marami ang nakikisayaw sa kanya. Hanggang tingin na lamang ako mula sa malayo. Kaya naman hindi nakaligtas sa akin ang madalas niyang pagsulyap sa kinakaroonan ko. Malulungkot ako dahil alam ko na maaaring ito na ang pinakahuling sandali na masisilayan ko siya. Tunay siyang bituin sa akin. Katulad ng isang bituin sa langit. Napakalayo niya. Nakikita ang kanyang kaningningan, pero hindi ko kayang abutin. Nag-offer ang mga colleges sa amin ng scholarship sa mga katulad kong mahirap. Kapag valedictorian ka sa high school, automatic na free ang tuition mo. Kapag salutatorian ay half naman ang tuition. Pero may option na kung mamimaintain mo ang high grades sa buong taon ay pwede kang maging free tuition pagsapit mo ng second year college. Sa tulong ng aking mga pinsan at ni Nanay Inday ay nakapag-enroll ako. Ang kinuha kong kurso ay civil engineering. Above average ang mga grades ko kaya naman pagdating ko ng second year ay wala na akong binayarang tuition fees. Gayon pa man ay nakikita kong hirap na sina Nanay Inday para itaguyod ang aking mga pangangailangan bilang estudyante. Para makatulong ay tumatanggap ako ng mga drafting jobs sa mga estudyanteng tamad gumawa ng kanilang mga projects para pandagdag sa aking allowance. Ang masama noong malapit na ang final exams na naospital ako. Naibenta ang 2 kalabaw na pinagkakakitaan ng asawa ni Nanay Inday. Noong nasa ospital ako ay isang sorpresa ang bumulaga sa akin. 11 mga student na puro mga babae ang aking dalaw noong gabing iyon. Iba-iba ang kanilang mga uniforms, patunay na nanggaling pa sila sa iba't ibang eskwelahan.
Sila ang mga classmates ko noong high school at isa na doon ang star ng puso ko. Si Annie. Umano'y si Annie raw ang nagyaya na dalawin ako nang malaman sa aming common friend ang kalagayan ko. Pakiramdam ko'y bigla akong lumakas. Masaya ako ng gabing iyon. For the first time ay casual na kaming nag-usap ni Annie matapos ang 2 taon na hindi kami nagkikita. Malaki na ang pinagbago ng grupo. Nag-mature na at wala na ang mga ugaling high school, ang maingay at magugulo. Anong course ang kinuha mo? Tanong ko kay Annie. Pre-med, sagot niya. At wala pa rin boyfriend, dugtong naman ang isa. At paano naman magkaka-boyfriend yan may asawa na? Sabad din ang isa pa. Bigla silang nagtawanan. Nagkwento sila na habang papasok sila sa ospital ay medyo may pagkapilyo ang guard. Nagtanong kung bakit ang dami-dami ninyo, kaano-ano ba ang pasyente. Ako ang asawa at ang lahat ng mga kasama niya ay mga kirida niya. May kapilyahang sagot ni Annie sa guard. Napagkasunduan namin na next year, paminsan-minsan ay magkikita kaming lahat na magkakabarkada. Dapat matutuwa ako. At last ay mapapalapit na kami ni Annie sa isa't isa. Pero hindi ko masabi sa kanila na last year ko na ito dahil wala na akong ipang tutustos para makapagpatuloy pa sa pag-aaral. Papadudot, tapos na ang final exams nang lumabas ako ng ospital kaya nag-take na lang ako ng special exams. Ang resulta, halos kalahati ng aking mga subjects ay bagsak sa final. Pasado naman ang lahat dahil matataas din naman ang prelim at midterm exams ko. Pero hindi iyon sapat para mapanatili ko ang aking scholarship na sponsored ng school. Noong panahong iyon ay meron akong ka-boardmate na babae. Kay ang pangalan niya. Sa una, physical attraction lang talaga ang pagkakagusto ko sa kanya. Siya ang tipo ng babae na pag nakasalubong mo, babae ka man o lalaki, lilingon at lilingon ka talaga paglagpas niya. Napaka-sexy, mahilig magsuot ng hapit na mga damit, pang beauty queen ng figure. At kung buong physical attributes niya ang pag-uusapan, walang panama si Annie. Mabait si Kay, civil engineering din ang course niya. Sa ibang school nga lang siya pumapasok. Hirap siya sa calculus at math-related subjects at ako ang takbuhan niya ng tulong palagi. Kalaunan, nahulog na rin ang loob ko at siya ang kauna-unahang naging girlfriend ko. Noong dinalaw ako ni Annie sa ospital ay nagkataong kaaalis lang niya. Doon ko napatunayan, papadudot, na mas matimbang pa rin si Annie sa akin. Hindi sapat ang kagandahan, kabaitan at mahigit 1 taon naming pinagsamahan ni Kay para mapalitan niya si Annie sa puso ko. Hindi na ako nakapag-enroll ng sumunod na school year. Inasikaso ko na lamang ang records ko sa school at tumulak na ako ng Maynila. Hinatid pa nga ako ni Kay sa pier at nakakalungkot din na magkakahiwalay na kami at walang kasiguraduhan kung kami ay magkikita pang muli. Napamahal na rin siya sa akin. Nangako naman ako na hindi ko siya kalilimutan. Napaiyak siya at lalong napahigpit ng sinabayan pa ng kantang Babe na kasalukuyang pinapatugtog sa sound system ng barko. Tumulak ako ng Maynila na iisa ang hangarin, makahanap ng trabaho at ituloy ang naudlot kong pag-aaral. Tumuloy ako sa pinsang kong naninirahan sa Tondo na ang trabaho ay pahinante ng mga trucking sa pier. Swerte naman dahil after 2 weeks ay nakapasok ako sa isang shopping center sa Avenida bilang isang stockman. Ang pasok ko ay 10 a.m. to 8 p.m. at hindi po pwede ang oras kung magda-night schooling ako. Nag-ipon ako at after 8 months ay nag-resign na rin ako. Lumipat ako sa Baclaran at doon ay umupa ng maliit na kwarto. Hindi ko na ibinigay kay Kay ang bagong address dahil wala na akong nadaramang pagmamahal sa kanya. Mabuti na rin na ganong putol na ang aming communication para hindi na madagdagan ang guilt feelings ko at awa sa kanya. Mas simple lang at hindi complicated ang lahat sapagkat si Annie pa rin ang mahal ko. Nag-apply ako as security guard na assigned sa isang bangko. Doon ko nakilala ang isang kaprobinsya na supervisor namin. Sa tulong niya ay nakapag-enroll ako sa pamamagitan ng pag-a-assign sa akin bilang night shift guard sa isang residential unit.
Simula noon ay naging monotonous na ang takbo ng buhay ko. Tulog sa umaga, sa school kinahapunan ay naka-duty sa gabi. Nakakapagod na rin. Ang nagbigay na lamang sa akin ng lakas ay ang hangaring makapagtapos ng pag-aaral. Makahanap ng magandang trabaho at kung sakasakali ay hindi na ako magiging alangan kay Annie at sa pamilya niya. Kung sakali namang iba na ang mapangasawa ko, madudulutan ko naman ng magandang kinabukasan ang aking magiging mga anak. Nung unang lipat ko sa Baclaran ay napansin ko kaagad ang isang mistisahing dalagita na naglalaro ng badminton sa kalye. 15 years old pa lamang siya to be exact. Napag-alaman kong Luna ang pangalan niya. Apo siya ng aking landlady, isang Spanish mestiza. Yan ang masarap maging GF paglaki niya. Sabi ko sa aking ka-roommate, ligawan mo pare, bagay sa'yo yan, pogi ka naman eh. Sagot niya. Tumawa ko sabay sabing, gusto mo yata akong makulong ano? Bandang huli, Papa Dudot, para makatipid ay nagpasya akong magstay in sa binabantayan kong compound, isang acquired property ng bangko. Bilang guard ay hindi maiiwasan na ma-reassign kami at lagi naman akong nakikiusap sa agency na maaari ay night shift ako para hindi conflict sa school. Salamat naman at sumimpatya sila sa mga katulad ko naghahangad na makapag-aral. 4 na taon na gano'n ang routine ko. Pagka-graduate ko ay hindi kaagad ako nakahanap ng trabaho. Nag-review muna ako para sa board exam. Nang malaman ng agency na graduate na ako, inilipat nila ako sa head office sa bangko sa Makati. Naging supervisor ako. Bumalik ako sa dati kong inuupahan sa Baclaran at baka may bakante pa at isa pa'y malapit ito sa Makati. Salamat naman at kaaalis lang nang umuupa mismo sa kwarto na inuupahan ko noon 4 years ago. Isang umaga, palabas ako ng gate nang makasalubong ko ang isang napakagandang dalaga na papasok naman ng gate. Ikaw ba si Luna? Tanong ko. Opo, sino po ba kayo? Ang sagot niya sa akin. Huwag ka nang magpo sa akin at bata pa naman ako sa edad na 26. Biro ko. Dati na ako nangungupahan sa kabilang pinto. 4 na taon nang nakakaraan. Hindi ko po kayo matandaan eh. Sige po, bye. Sabay nagmamadaling pumasok sa compound. Sa ikalawang pagkakataon, Papa Dudot, na ulit ang senaryo noong unang pagkakita ko kay Annie. Ang pagkakaroon ng damdaming hindi mawari. Isang intense na attraction sa isang babae na kahit hindi ko pa lubusang nakikilala ay attracted na kaagad ako. Hindi physical attraction kundi naiibang damdamin na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko ito nararamdaman kay Luna noong una ko siyang nakita 4 years ago. Noon ay bata pa siya at ngayon ay isa lang ganap na dalaga sa edad na 19. Simula noon, tuwing magkakasalubong kami, hindi ko nakakaligtaan na batiin siya ng Hi, Miss Beautiful. Ngiti lang lagi ang kanyang tugon sa bayo ko. Nagmamadaling lalakad na parang may kinakatakutan. Nalaman ko nagkatrabaho na pala si Luna, section supervisor sa isang malaking mall sa Makati. Pagka-graduate ng high school ay namasukan na at pagkalipas ng 2 taon ay na-promote na kaagad siya. Isang umaga habang nagkakape, naisipan kong magtambay sa labasan bitbit ang isang tasa. Nadatnang ko si Luna at ang kanyang friend na si Mitz. Nagkwekwentuhan sila sa mahabang concrete bench sa tabi ng gate. Hi, Miss Beautiful. Hi, Mitz. Pwede bang makiupo? Pwedeng-pwede, Mr. Handsome. Ang pabirong ganti ni Mitz. Nang makaupo na ako ay binati ko ulit si Luna. Hi, Luna. Miss Beautiful pala. Hindi mo pa rin ba ako natatandaan? Natatandaan na kita. Ikaw yung bati sa akin ng Hi Miss Beautiful kung saan-saan. Ang nakangiting sagot niya. At least may pagkakakilanlan na ako. Hindi mo na ako makakalimutan. Tugon ko. Mamaya niyan magalit pa ang girlfriend mo at hindi siya tinatawag mong Miss Beautiful. Siguro pangit ang girlfriend mo, no? Sabay irap sa akin. Wala pa akong GF. Ikaw lang ang babaeng tinatawag ko ng ganyan. Kaya ikaw ang may karapatang magalit kung itatawag ko yun sa iba. Sagot ko. At ano naman ang karapatan kong magalit? Hindi naman kita boyfriend. Di gawin mo na akong boyfriend.
Para may karapatan ka na. Ganti ko naman sa kanya. Wow! Ang bilis mo, Mr. Handsome, ha? Dire-diretso, walang preno. Ang sabad naman ni Mitz. Matapos magpalitan ng mga biro, nagtawanan na lamang kaming tatlo. Maya-maya ay may lumapit sa aming medyo may kaliitan ng pangangatawan na lalaki. Galit na kinausap si Luna at sinabing, "Bakit hindi ka pa pumasok sa loob? Ano bang ginagawa mo rito?" Tumayo si Luna. Nag-excuse sa amin at nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Masama ang tingin sa akin ng lalaki at sinabayan din ng alis. "Sino bang bastos na yon? Naliliitan yata sa akin eh." Tanong ko kay Mitz. Malungkot ang tugon ni Mitz. Ewan ko ba dyan kay Luna kung anong nakita niya sa unggoy na yon? Kung ako sa kanya matagal ko nang dinispatcha ang walang kwentang boyfriend niyang yan. Ligawan mo kaya si Luna ng mahimasmasan para naman ma-realize niya na mas maraming nakakahigit pa kay Marlon, na kung anong pangit niya, siya ring pangit ng ugali. Love triangle? Ayoko nga kasi lalabas na villain ako eh. Hindi naman pagkakontrabida yung tipo ko, no? Ako yung pangbida. Ang payabang na biro ko kay Mitz. Alam kong mahal ko si Luna. Kung gaano katindi ang pagmamahal ko kay Annie ay siya ring nadarama ko kay Luna sa ngayon. Kaya naman nagngingit-ngit ang damdamin ko sa mga sandaling iyon at gusto kong upakan si Marlon. Simula noon ay umiwas na sa akin si Luna. Pinapasabi rin niya kay Mitz na kung maaari ay huwag na siyang lapitan o batiin man lang dahil madalas siyang inaaway ng boyfriend. Wala naman akong magagawa kundi ang sumunod at ayaw ko naman ng gulo, lalo na kung unang apektado ay si Luna. Mula noon ay naging tagamasid na lamang ako mula sa malayo. Bantay sarado na si Luna kay Marlon. Hatid sundo sa trabaho at kung wala namang pasok ay laging nakadikit kay Luna. Minsan, nakita ko si Marlon na duguan ang kamay habang sinusuntok ang pader at lumuluhang inaawat naman siya ni Luna. Alam kong nag-aaway na naman sila at parang alam ko rin kung bakit. Madalas tinatanong ko na rin sa aking sarili kung bakit ganito kasidhi ang pagkagusto ko kay Luna. Kung tutuusin ay hindi pa naman masasabing close kami at ang pag-uusap namin ay informal at mga biru-biruan lamang. Hindi ko pa lubos na kabisado ang pagkatao niya at ganoon din siya sa akin. Pero kung intuition ko ang pagbabasehan ay parang matagal ko na siyang kakilala. Isang umaga habang ako'y nag-aabang ng jeep papunta ng trabaho, lumapit sa akin si Mitz. "Elmo, nasa destino ngayon si Marlon sa construction firm na pinapasukan niya. Baka pwedeng sunduin mo si Luna after work." "Bakit?" tanong ko. Emotionally down ngayon ng friend ko eh. Suggestion ko lang naman kung maaari kausapin mo siya. Payuhan mo. Anything, just talk to her. Masyadong mabait si Luna. Ayaw na ayaw niya na may nasasaktang tao kahit na ang kapalit naman siya ang nagdurusa. Nahiwagaan ako sa mga sinabi ni Mitz. Ayaw naman niyang mag-elaborate pa kaya kahit nakaschedule akong papasok ng review center para sa board exam ay pinagpaliban ko muna. 8:30 p.m. ang labasan ni Luna sa mall kaya 7 p.m. ay nasa loob na ako. Palapit na ako ng department niya. Alam kong nakita na niya ako. Alam ko rin na nagkunwari siyang hindi niya ako napansin sabay dampot ng ilang mga paninda at pumasok sa stock room. Naghintay ako pero after 20 minutes ay hindi pa rin siya lumalabas. Nang matanto kong umiiwas siya ay humingi ako ng kapirasong papel sa isang sales clerk. Nag-note ako. "Hi Miss Beautiful. Reserve dinner for 2 at the restaurant across the street. If you don't feel like, no need to show up and I will understand. Elmo." Ipinakisuyo ko sa clerk na ibigay yon kay Luna. At dahil hindi ko naman tinupi ang papel ay binasa yon ng sales clerk habang naglalakad. Bago pumasok ng pinto ay lumingon siya, nakangiti sabay pakita ng dalawang mga kamay na naka-thumbs up. Umorder na ako ng dinner pero sinabihan ko ang waiter na huwag munang iserve hanggang hindi pa dumarating ang kadate ko. Kapag hindi dumating ay ibalot na lang niya. Sinadya kong naupo na lang at nakatalikod sa pinto
para hindi ko makita ang pagdating niya. Sa ginawa kong iyon ay nagkaroon ng suspense effect sa akin kung darating ba siya o hindi. Puno ng tensyon at pananabik ang bawat sandali ng paghihintay ko. Pinagpapawisan ang mga palad ko kahit naka-aircon. Parang wala ako sa sarili ko kaya hindi ko namalayan na nakatayo na pala si Luna sa katapat kong upuan. "Hi, pwede ba ako maupo?" Ang bungad niyang nakangiti. "Sorry Misa, pero may kadate akong hinihintay eh. Luna ang pangalan niya. Pero kung Luna ang pangalan mo, pwede ka nang maupo." "Ikaw talaga. Hindi pa kita nakitang sumeryoso. Pati sulat mo parang nangungonsensya ka. Kunwari okay lang sa'yo na hindi ako sisipol pero ang totoo it made me feel obligated to show up." Pag-uusig niya na may kunwaring himig tampo. Walang kagana-gana ang pagkain dahil nakafocus ang aming atensyon sa pinag-uusapan. Sinabi kong kaya lang naman ako naglakas loob na kausapin siya dahil nag-request si Mitz. "Alam kong pangit para sa akin ang makialam sa privacy mo pero I'm very worried kasi si Mitz nagkwento tungkol sa'yo. Feeling ko damsel in distress ka. Intrigued din ako kung bakit humihingi ng saklolo sa akin si Mitz para sa'yo. Pasensya ka na ha. I also consider you as my friend so very worried din ako Masama ang magkimkim ng problema. Kapag sumusobra na ang pressure sasabog yan. Kaya bago mangyari yon, you have to open up." Ito ang mahaba kong paliwanag sa kanya. Matapos mapunasan ang mga mata ay nagsorry sa pagiging iyakin daw niya itong si Luna. Nag-request siya sa akin na kung hindi ako nagmamadali ay samahan ko siyang maglakad-lakad. Hindi naman halos nagalaw ang pagkain kaya pinabalot ko na lamang. Sinabayan ko siyang maglakad nang mapansin kong tinatahak na namin ang kahabaan ng EDSA patungong Baklaran. Kasabay ng mabagal naming mga hakbang ay nagkwento na siya ng kanyang problema. Partikular na ang problema sa kanyang pamilya na dala-dala niya simula pa noong bata pa. Starting from an irresponsible and sometimes abusive father. The helplessness or insensitiveness of her mother about the situations dahil sa sobrang pagmamahal sa asawa. Mga pasaway niyang mga kapatid, ang frustrations niya tungkol sa hangaring makatapos sana ng kolehiyo. Hanggang sa pakikialam na ang laging nasa tama, mahigpit at mabungangang lola. Kababata niya si Marlon at kapitbahay pa. Tuwing may gulo sa kanila ay tinatawag siya ng nanay ni Marlon na noon pa man ay parang anak na ang turing sa kanya. Hanggang sa magdalaga siya ay naging takbuhan na niya ang mag-ina kapag siya ang may mga problema. Kaya naman tuwang-tuwa ang nanay ni Marlon nang maging mag-on sila. Marami ding tiniis si Marlon ang dahil sa kanya. Nilalait siya ng pamilya ni Luna na ang tanging kasalanan ay hindi nabiyayaan ng magandang tindig at mukha. Minsan daw ay sumisigaw na, "Pare, pahingi naman ng gayuma para makakuha naman ako ng kasing ganda ng GF mo." Minahal din naman daw ni Luna si Marlon, kaya lang sa sobrang pagiging possessive niya ay nagkaroon ng malaking problema. Parang nawawala sa sarili kapag inaabot ng matinding pagseselos. Pinagdududahan ng lahat ng lalaking kumakausap sa kanya. Idagdag pa ang insecurities nito, umaabot siya sa point na nagiging violent na. Hindi siya naranakit ng iba kundi sarili niya ang kanyang sinasaktan. Katulad ng pagsuntok sa pader at kung ano pa para lang makuha niya ang simpatya ni Luna. Nagbanta rin siyang magpapakamatay kung iiwanan siya ni Luna. Lately, madalas na napapahiya si Luna sa hindi makatarungang pagsiselos ng BF niya at saksi ako sa ilan. Awa at takot na lang daw ang nararamdaman niya kay Marlon. Takot sa maaaring magawa ni Marlon kung iiwanan niya. Lalong lumala daw ang sitwasyon noong dumating ako. Ayaw maniwala ni Marlon na hindi ako nanliligaw kay Luna. Ano naman daw ang laban niya sa akin kung postura ang pag-uusapan. Lalo nang gagalaiti tuwing nakikita na masaya si Luna kapag ako ang kausap. Inamin naman ni Luna na walang dull moments kapag ako ang kausap niya. Hindi katulad ng boyfriend niya na napakaseryoso at ang paboritong pag-usapan
ay tungkol sa basketball o hindi kaya ay tungkol sa profession niya na hindi naman si Luna makaka-relate. Napakaraming napag-usapan at bago namin namalayan ay nasa Baclaran na kami. Nakita ko si Marlon, nakatingin sa amin mula sa bintana ng kanilang bahay sa second floor. Sinabi ko kay Luna na umuwi na siya at ako na ang bahala. Nagkatubili siya pero sabi ko, "Don't worry,